Ang The Little Prince ay isang pambatang kwento na sa kabila ng pagiging simple sa unang tingin, ay naglalaman ng malalalim na tema at simbolismo na tumatalakay sa buhay, pag-ibig, pagkawala, at ang pagkakaiba ng pananaw ng mga bata at matatanda. Nagsisimula ang kwento sa isang piloto na nagkwento ng kanyang karanasan noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Noon ay gumuhit siya ng larawan ng isang boa constrictor na lumunok ng elepante, ngunit dahil hindi ito naunawaan ng mga matatanda, sinabi nila na mas mabuting tumigil na siya sa pagguhit at ituon ang sarili sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Lumaki siyang nadismaya sa kakulangan ng imahinasyon at pag-unawa ng mga matatanda. Makaraan ng maraming taon, siya ay naging piloto. Sa isang di inaasahang pagkakataon, bumagsak ang kanyang eroplano sa gitna ng Sahara Desert. Sa kanyang paghahanap ng solusyon sa pagkasira ng makina, bigla siyang nilapitan ng isang batang lalaki na may kakaibang hitsura, may gintong buhok at isang boses na magaan at payapa. Humiling ang batang ito na iguhit siya ng tupa. Nabigla ang piloto, ngunit kalaunan ay ipinagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa bata. Doon nagsimula ang kanilang kakaibang ugnayan. Ang bata ay walang pangalan sa simula, ngunit sa mga susunod na pahina ay unti-unti niyang ipinakilala ang sarili at pinagmulan. Siya ay walang iba kundi ang The Little Prince. Ibinahagi ng The Little Prince na siya ay nagmula sa isang maliit na planeta na tinatawag niyang Asteroid B1612. Ang kanyang mundo ay napakaliit, sapat lamang upang pagtayuan ng 3 bulkan. 2 ay aktibo, 1 ay patay na. At isang natatanging bulaklak na siya mismo ang nag-alaga. Ang bulaklak na ito ay napakaganda, ngunit mayabang, sensitibo, at madaling magdamdam. Hindi agad naunawaan ni The Little Prince ang kanyang nararamdaman para sa bulaklak. Naguluhan siya sa mga salita at kilos nito. Sa kabila ng pagmamahal niya, nakaramdam siya ng kalituhan at lungkot. Dahil dito nagpasya siyang lisanin ang kanyang planeta at magsimulang maglakbay upang matuklasan ang kahulugan ng mga bagay at sagutin ang kanyang mga katanungan tungkol sa buhay, pagmamahal at ugnayan. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang planeta, nakilala niya ang ilang nilalang na sumisimbolo sa mga uri ng taong makikita natin sa tunay na mundo. Mga taong abala sa sarili, sa kapangyarihan, sa kayamanan at sa mga walang kabuluhang bagay. Una niyang nakilala ang isang hari na walang nasasakupan, ngunit nais mamuno sa lahat ng bagay. Sinundan ito ng isang mayabang na laging naghahanap ng papuri, ngunit wala namang nakakausap kundi ang sarili. Pagkatapos ay isang lasinggero na umiinom upang makalimot sa kahihiyang dulot ng kanyang pagkalulong sa alak. Mayroon ding isang negosyante na abalang-abala sa pagbibilang ng mga bituin para ariin ang mga ito, kahit wala naman siyang tunay na koneksyon sa mga ito. Nakilala rin niya ang isang tagasindi ng ilaw na araw-araw ay sinusundan ang walang saysay na utos na patayin at sindihan ang poste ng ilaw. Isang simbolo ng pagsunod sa mga lumang sistema kahit wala na itong kabuluhan. At huli, isang heograpo na nagtatala ng mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa sarili niyang mga mata. Sa bawat planetang kanyang binisita, napansin ni The Little Prince kung paanong ang mga matatanda ay madalas abala sa mga bagay na panlabas at walang saysay. Nais nilang magmukhang makapangyarihan, mayaman o marunong, ngunit nakalilimot na sa tunay na diwa ng buhay. Hindi nila makita ang mga bagay na mahalaga sapagkat sila ay bulag sa damdamin. Ito ang unti-unting nauunawaan ni The Little Prince habang siya ay patuloy na naglalakbay. Pagdating niya sa daigdig, nakarating siya sa isang hardin kung saan libu-libong rosas ang kanyang nakita. Laking gulat niya sapagkat palagay niya ay natatangi ang kanyang bulaklak sa kanyang planeta. Doon siya nakadama ng panandaliang kawalan at pangungulila. Ngunit sa puntong iyon niya nakilala ang isang alamid. Ang alamid ay humiling na siya ay paamuin ni The Little Prince. Tinanggap ito ng bata at sa kanilang interaksyon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang paglalakbay. Ang pinakamahalaga ay hindi nakikita ng mga mata. Tanging puso lamang ang nakakakita ng tama. Ang pagiging tunay ng isang bagay ay nagmumula sa koneksyong emosyonal, hindi sa panlabas na itsura.
Ang kanyang bulaklak ay naging mahalaga hindi dahil ito ay maganda, kundi dahil siya lamang ang nagbigay ng panahon at pag-aaruga rito. Doon niya napatunayan na kahit na maraming rosas sa mundo, ang kanya lamang ang natatangi dahil sa pagmamahal na ibinuhos niya. Sa wakas, nagpasya si The Little Prince na bumalik sa kanyang planeta at muling alagaan ang kanyang bulaklak. Ngunit wala siyang alam na paraan upang makabalik. Dito siya muling nakipagkita sa piloto na sa mga panahong iyon ay naayos na rin ang kanyang eroplano. Sa kanilang huling mga araw na magkasama, unti-unting bumigat ang damdamin ng piloto. Alam niyang kailangan ng umalis ng kaibigan, ngunit hirap siyang tanggapin ito. Sa tulong ng isang ahas na may lason, isang simbolo ng paglisan, ipinagkatiwala ni The Little Prince ang kanyang katawan sa kamatayan upang makabalik sa kanyang planeta. Bago siya tuluyang umalis, pinayuhan niya ang piloto na huwag malungkot sa kanyang pagkawala. Sa halip, sa tuwing titingin siya sa mga bituin, dapat siyang ngumiti. Sapagkat para sa kanya, sa isa sa mga bituin ay naroroon si The Little Prince, tumatawa at inaalaala ang kanilang pagkakaibigan. Ang Little Prince ay higit pa sa isang kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ay isang masining na pagninilay sa kung paanong unti-unting nawawala ang kakayahan ng mga matatanda na makakita ng may kabutihang loob. Habang tumatanda tayo, natatakpan ng lohika, ambisyon at materyalismo ang ating pananaw. Madalas nating hindi pinapansin ang mga bagay na hindi kayang masukat, gaya ng damdamin, malasakit at pag-unawa. Isa sa pinakamatingkad na mensahe ng aklat ay ang kahalagahan ng pananagutan sa mga taong pinili nating mahalin. Ang ugnayan ay hindi basta-basta. Kapag pinili nating magmahal, sinasamahan ito ng pananagutan, kailangan itong pangalagaan, unawain at ipaglaban. Sa paningin ng bata, ang ganitong pag-ibig ay natural at taos, ngunit sa mga mata ng matatanda, ito ay kadalasang hindi nakikita. Ang The Little Prince ay isang paalala na minsan sa ating buhay, tayo rin ay naging bata. May imahinasyon, bukas ang puso at handang magmahal ng buo. Sa kwentong ito, tayo ay tinuturuan na balikan ang pusong yon, sapagkat sa kabila ng pagiging masalimuot ng mundo, ang pinakamahalaga ay nananatiling simple, ang magmahal at mapagmahal.